Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala, lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod muli sa mga asim watershed, pinaka-purpose nila ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtaan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tingkaman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman edisyon sang pagpakalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw katakaron sang Webes, Hulyo 16, tuig 2026. Mga biyan, inina ang katatlo sa limatanan ka Webes karong nga bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa kinahanglan mga kapon ninyo, tubtob alas 9:55 subong iya nga aga, ako ang inyo alagad, JP Herbas. Sa aton mga sukwitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Subuman sa Negros Occidental, mayad-ayagid nga aga sa inyong tanan. Ginatambayaw taman sa isa kamayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers at Filipinos living abroad
nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa inyong mababatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo kag subukman sa aton official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Kamusta kamo mga biyan? Kamusta ang nangin semana nga ini sa inyo tanan? Kahapon mga daw nga mga biyan sanggin palulungan ni Secretary Francisco Chu Laurel ang banwa sang Dumangas para pangunahan ang inaugurasyon sang isa naman kadako nga proyekto sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa aton nga probinsya. To be specific, mga biyan, padulungan ni Secretary Kiko Chu Laurel Jr. kahapon ang bag-ulang gininaugurahan nga modernized rice processing center sa Barangay PD Monfort South sa Banwa sang Dumangas. Ang ini nga proyekto nagabalor sang halos 354 milyones pesos kag kabahin sang Masagana Agri-Food Infrastructure Modernization Program sang Department of Agriculture nga ginapangulahan sang National Food Authority o kung NFA. Sunod kay lakson ang pasilidad sa Dumangas sa labing una nga nabuksan sa 36 ka modernong nga rice processing center kagin tukod sang administrasyon sa bugos nga pungsod. Samtang ginpambit naman ni Secretary Laurel nga bangod sa proyekto, lauman nga mas magataas pa ang drying kag milling capacity sang NFA sa probinsya, ilabi na nga may ikasarang ini sa pagbaton sang mga basa nga palay. Ang ini nga pasilidad ang gidisenyo para suportahan ang socio-economic agenda sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Natuyuan sa programa nga obrahon nga moderno ang mga post-harvest kag storage facilities sa bugos nga Pilipinas para mas mapaayo ang produksyon sa mga mangunguma, mabuhinan ng post-harvest losses, mapapaskog ang agricultural supply chain, kag masiguro ang pangmalawigon nga seguridad sa pagkaon para sa kada Pilipino. Samtang gadungan sa inaugurasyon sang bag-o nga pasilidad sa Banwa sang Dumangas, nagpanagtagman ang Department of Agriculture sa pagpanguna ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sang nanoy tuhay nga makinarya kag kagamitan nga nagabalor sa masobra 100 milyon ka pesos. Ini ang ginbaton sa mga mangunguma kag mangisda gikan sa 5 ka probinsya sang Kabisayan nakatungdan. Lakip sa mga ginpanagtag ang corn meal combined harvester delivery van, hauling truck, recirculating dryer, tractor, water pump kag shredder. Magluwas diri 5 ka fiber reinforced plastic boat ang nga may engine kag accessories ang ginpanagtag sa mga mangisda sang Banate, Iloilo. Samtang 13 naman ka shellfish grower gikan sa Banwa sang Dumangas ang nagbaton sang Oyster Culture Project. Ang pagpanagtag sa nunay tuhay nga makinarya kag kagamitan kabahin lamang sa madamo nga programa sang gobyerno sa pagpanguna ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa aton mga mangunguma kag mangingisda. And speaking of mangingisda, sa aton nga pagpangalagad subong iya nga aga, mangin kaupod naton ang isa ka mangingisda gikan sa Banwa sang Ahoy. No less than the President of Ponta Dolorosa Fisher Folks Association, si Sir Jovan Vencer Viloria. Ibalo naton sa hindi lamang madugay, ano bala ang Ponta Dolorosa Fisher Folks Association, kag paano sila nagsugod, kag kung paano Manila ginsugura ng ila bag-o nga produkto nga cook salt o kung ginluto nga asin. Ibalo naton ang ilang mga plano bilang mga asosasyon sa hindi namang madugay. So standby mga biyan sa atong pagpakalagad. Magaupo na naton hindi namang madugay si Sir Jovan Vencer Viloria.
While waiting for Sir Van, magakuha kita na isang latest update, partner, sa lakat sang panahon. Ibalo naton with Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo sa mga adlaw sang Webes. Anong kada ko ang posibilidad nga maka-experience kita sa pag-ulan sa mga adlaw? Ibalo naton ni mga biyan sa atong koneksyon with Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga. Sa sining oras, kaupod naton sa piyak na linya, we have Ma'am Lenore Silvestre ang DOST Pag-asa. Ma'am Lenore, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa karon nga adlaw sang Thursday, July 16, 2026. Sa dakaron ay wala naman nakatati may ginomonitor na LPA o kon bagyo sa sulod or sagwa sang ating Philippine Area of Responsibility. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa may extreme northern Luzon. Diri naman sa Western Visayas ay generally fair weather kita pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat kag panagoob, tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtog makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makanay tubtog makasara ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally niya sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ng alas 5:35 sang aga kag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Lenore Silvestre, madam agad nga salamat. Ma'am Lenore, ma'am, for guidance sa mga kutura naton nga may mga natala ng aktibidad sa mga nga weekend, kamusta naman ang extended weather outlook sang DOST Pag-asa? Well, base man sa atin sa extended weather outlook ay generally fair weather man kita, maglawas lang sa mga isolated mga pag-ulan, tugas ang localized thunderstorms, sir. Madamo nga salamat, Ma'am Lenore Silvestre, sa imo oras kag impormasyon. Welcome, sir, kag maayong aga. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. So generally fair weather condition ang magapangibabaw mga biyan sa aton sining nga pungsod, sa aton sining nga rehiyon. Pero wala ginadula sang Pag-asa mga biyan ang posibilidad sa mga isolated rainfall na posible magtupa sa pinaka mga porsyon sa aton sining nga pungsod. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:18 sa aga. Sa sining oras mga biyan, kaupunta na via Zoom ang presidente sa Punta Dolorosa Fisher Folks Association, si Sir Jovan Vincer Biloria. Sir Jovan, mayong agan, welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Good morning, Sir JP. Maayong gagit sa tanan. Sa nagapamati sa Radyo Pilipinas Iloilo, isa ini ka dungog katalipay nga mangin bisita sa subong nga aga. Ayun. Salamat kit. Sir Jovan, sa aton sining nga mga tagpalamati nga first time mabatian ang inyo sining nga asosasyon, ano bala sir ang Punta Dolorosa Fisher Folks Association kag paano kamo nagsugod? Bali ang Punta Dolorosa Fisher Folk Association, ano ni sa isa ka mangingisda nga grupo diri sa Barangay Kulasi, Ahoy. Kaga nagsugod kami sa isa ka simple lang nga paghandom nga maguligay, mag-ugyon, nga magpangitas ang duga para hindi lang magsalig sa panagat bala. Sir. May we know sir, sang San Ogid nagasugod ang inyo sining organisasyon kag subong pila na bala ka miyembro ang may ara kamo? Bali, nasugod kami April 2023. Sa subong may ara kami nga 58 ka membro. Amoy ni ang mga ginakabisihan namon subong abi ang maliban sa pangisda sa ako ng mga membro. Subong ginakabisihan subong namon ang amon ini nga bago nga project ang salt evaporating set up nga tudubuhos kita nga amon na pagtuon kag nga may ara nga permanente nga kita ang amon mga pamilya. Ayun. So, sir, we heard kung sakto ang pagkabati ko, may ginabaligya kamo karon nga bag-o nga produkto nga ginakabisiyan ninyo ini ang cook salt.
paano mo bala sir na nasuguran ang ining produkto? What inspired you nga maghimo sa nga sining ginluto nga asin? Bali Sir GP, una sa tanan no, ang amon nga membro diri sa Punta Dolorosa, ang amon nga una nga mga produkto diri, amon ni ang uga, tabagak. So sa pag-ugas ng tabagak, ginagamit namon ng asin. So dira na namon nakita nga kinahanglan namon ng asin. So in good part man, blessing iniya sa amon nga gintagaan kami sang BFAR project, no? Sa labi na gid sa ini nga coke salt pala. So ini nga pagtudlo abi nila ang paghatag ini sang BFAR, dako gini nga bulig sa amon. Labi na gid ini nga mga taga ang nag-train last time sa amon di sa DOST sa actual gid nga pagtudlo. I see. So bali sir, ang original target lang is that nga may magamit kamo kung tani sa pag ubra sang mga produkto nyo nga uga, which is the original product gid sang inyo sini iyang organisasyon, and then nakitaan ang posibilidad sang pag massive nga pag ubra sang sining asin para igabaligya sa iba no kung sa publiko naton. Ano ang kinalain sang sining cook salt nga ginaubra sang Punta Dolorosa Fisher Folk Association kung ikumpara naton sir sa mga asin nga ginabaligya man sa merkado? Bali ang aton nga folk salt, amoy ni ang 100% natural and refined. Mas maputi gid ini, pino limpyo kag nga pagkaproseso. Kag wala halo nga kemikal, Sir JP. Pero sa ano no, ang pinaka-importante gid no, ang ini nga asin ni mo ani sang mapisan kag mga hugod nga mga membro sa amon nga mangingisda diri sa Colassia. Labi na gid sa akon mga membro, Sir JP. Sir Jovan, kaida na mention no, you started organization sang tuig 2023. Maybe no sir, ang ining pagluto sang asin o kung ang pag-produce sang cook salt sang inyo sining asosasyon, san unya sir nagsugod kag ano man ang inyo nga magin-agyan antes naka-come up sang the perfect na nga produkto sang asin? Bali ang salt evaporating equipment na ginobra na mga almost a month na. Tapos sa bulig sang BFAR kag DOST nagkandak diri sa training diri sa Colasi. So didto nakita namon ang insakto nga proseso sa pag-amo ni nga klase kapag luto. Kay first time man namon ini na discover, kag first time man namon nabalaan. So ang ini nga folk salt ni siya, bali last lang July 8 to 10 lang gid ang training diri. So subong nagamat-amat kami proseso sa pag-obra na pagluto na sang amon nga coke salt product. I see. Sir, clarify ko lang ha. Ang inyo sini nga pag-obra sang asin started even before the training, before nagsulod ang DOST, before nagsulod ang bulig sang BFAR, sir. Nag-umpisa na kamo iya nga daan na ubra sang asin. Bali prior sinisang ko salt evaporating equipment na gin-award sa amon. Mayara kami gin-award man kami sa BFAR sa solar. So ina sa traditional ina sa nga paghimo sang asin pagi sa solar. Kaso lang damo barrier Sir GP, bala mo naman na kung magabot ang tingulan, do kabudlay gid mag-produce ang asin. So iniya sa amon na part naging tagaan kami gid bulig sang gobyerno no. Labi na gid ni sa mga hugod naton nga mga miga kag migo sa BFAR 6 no nga sila gid mismo naghatag nga padayunon ang ini nga pag-asin pagi naman sa lain nga pagluto, nga proseso bala amo ning pagluto. Salt evaporating equipment. I see. So with that sir, gina-look forward naton that even with climate change, with the changing of weather, ang inyo sini iyang production mangin year round kay tila ini nga pamaagi sang pag-produce na sang asin na Sir Van. Yes sir, bali bisan mag-ulan man no, kung mag-init man da kung ano man ang panahon, makaproduce kita sang asin no. So pagi sina nga ang sa mga barrier lang di subongan nakita ako amo na mga ang pagtipon nga daan sang gatong, ang labhang,
Pero may mga proseso man na gintudlo ang DOST nga kahit pa paano makabulig luto mga kagamitan sang ini nga fuel parehasin na ang iyang mais nga pan sa mais binalukan kag mga kahoy sa GP nga mas padasig naton nga magpainit ang aton nga kalan sa GP. Ayun. Sir Van, ano ang inyong nga handom o kung target sa sining nga produkto? Simple naman nga handom Sir GP gusto namon nga makasulod man ini sa tanan nga tindahan no kag sa mga balay no ang amon nga produkto labi na gid sa mga restaurant diri sa Iloilo. Hindi lang diri sa Iloilo no kung sa di man na mag-abot ang amon nga produkto kundi para mangin dalan bala ini sa mangin way man ini sa amon nga makabulig sa amon nga pangado-adlaw labi na gid sa pagpaeskwela sa amon mga kabataan no nga makabulig bangon sa amon nga mga pangabuhian sa amon mga pamilya sa GP. Sir, do you have the idea, sir, kung aside sa inyo, may iban pa nga mga salt producers dira sa aton sa norte o kung sa Quinto Distrito? Yes sir, sa nabalaan ko may-ari diri sa Carles. Oo, pero do solar ba lang ila naging solar ang ining ila proseso. Bali ang aton ini nga salt evaporating setup diri sa Kulasi amo ni ang first diri nga kumbaga pilot project pioneer kami ang PDFA nga nag-initiate ni nga amo niya klase kapag luto sang asin. Sir Van, aside sa damil sang asin, isa sa mga konsiderasyon sa mga bumalakal sa paggamit kag pagbakal sang isa ka asin amo ang presyo sini. Considering that this is a new variation kumbaga no, sang pagproseso sang asin, barato bala ini sir, abot kaya bala ini sang ordinaryo nga pamilya. Yes sir, very affordable gid ang product despite sa ato nga price no tama manageable gid ang price makabaka gid ang tiga pamalay maliban siya na dira ang aton nga produkto ang output sa product very refined kag nami gid gamiton sa pagluto kaya sa bulsa Sir GP. And just to give us an idea, sir, no, sa mga interesado kag excited nga matilawan ang cook salt o kung ginluto nga asin sang mga mangisda sa banwa sang Ahoy, particularly dira sa Barangay Kulasi, pila ba na, sir, ang baligyaanay sang inyo sini nga produkto? Sa naligad nag-set up kami sa costing no. Ang amon na 500 grams nasa 25 pesos. So kay lain sa klase kag dami siya. Ang amon nga 1 kilo amo na siya ang 50 pesos sa GP. Pero pag damo man ng baklon may mga changes man na siya. And right now, sir, no, kahit may lag-agi na kamo sa training, for sure, mas nangin mahapos for your organization, for your association, nga mag-produce ang sining nga produkto. Sa subong, sir, ano ka frequent o kung pila ka beses kamo nga magproseso sa isa ka simana, kag pila bala ang inyo nga ma-produce nga asin sa kada simana? Bali, sa subong Sir GP, honestly, nagka-start pa lang kami sa amon na pagluto. Kakatapos sa namon sa ang training. So, ang proseso, abi Sir GP, siyempre may matipo ka pa na sa tubig dagat mo. So, ipa-stay mo pa na sa for pila ka days bago mo siya i-try ilutuon, i-filter. So, ang amon nga plan ko, kay ma-meeting pa kami sa mga members, next week kami umpisa luto gid sa amon nga asin. So by Monday ma-start kami kay may meeting pa kami sa Sunday. So mo na sa Sir GP matipon kami liwat sa amon ng mga gatong, plus aron namon liwat amon tubig, i-refine namon nga gin paagi sa pagtudlo sa DOST nga mga proseso. Amon na amon obrahon. After that makaproduce ta kita sang asin. Ayun, laing gid ang produkto kung may preparasyon gid sa bahin sang asosasyon. It's good to know nga sa subong ginapanghandaan nyo na ang pagsugod sang massive production sang inyo sini bag-ong produkto. Sir, ano so far ang impact nga ginapananaw ninyo sa inyo asosasyon humalin sa na-introduce inyo ang ining produkto? Bali, ang pinakadako nga impact no ang paglaom no
sa sining una nga madamo nga nagaduwa-duwa kay tang makapigado ang papangabuhi, pero sang nakita nagid nila nga di kalidad ang ato nga produkto, nagabalik ang ilang nga kaisog. Kagkadasig nga ang amon nga pagugyon bala sa GP. Kag sa pagpangabudlay do no na inspired sila sa pagluto kay nakita na nila nga ang ini nga pamaagi, ini nga outcome ini sang ini nga negosyo or ini nga project makabuligid sa GP. Kay digit subo masaligan niya ang lawod. May weather grabe subo ang bagyo. So pag bagyo wala gid sila pangaboyan. So ini nga project ini dako gid nga impact sa amon nga mga membro sa GP. Ayun. Sir, kaina na-mention mo ang BFAR, na-mention mo man ang DOST. Aside from the training, the support sa mga makinarya, ano nga mga bulig, sir, ang napalabot na sa gobyerno sa inyo, kag ano kadako ang ini nga suporta para sa inyong asosasyon? Muno na dako gid nga ang amon pagpasalamat sa BFAR Region 6 no sa paghatag sa amon sini nga salt evaporating equipment, labi na gid sa DOST sa ilang technical nga pagiya o kag sa aton LGU ahoy no sa padayon sang suporta. Kasubong sa GP ang amon ginatutukan na mo gid na ang salt evaporating equipment no sa ini nga bulig nila dako gid nga part no nga ina namon nga mapadayon nga masigi-sigi kita sa aton nga pag-produce ang asin. Sir, Sure. may we know sa mga interesado, excited nga matilawan ang inyo ginapabugal nga bago nga produkto, the Cook Salt o Punta Dolorosa Fisher Folks Association. Paano bala makapalabot bulig sa inyong nga asosasyon sa mga interesado nga magbakal? Paano bala maka-communicate o kung makapadala sang mensahe sa inyo? Okay, Sir GP. Bali makasuporta gid kamo no sa pag-order kag pagtangkilik sang aton lokal nga cook salt na pwede ninyo kami mabisitahan diri sa Barangay Kulasi Ahoy. O kan mag-contact diretso sa amon. Ang inyong pagbakal dako gid nga bulig sa pangabuhian sang akon mga membro. Alabi na gid sa 58 ko ka mga members no nga sa tanan nga grabe nga nagasuporta sa PDFA. Madamo gid nga salamat. Sir, na-mention mo lang ang tuhoy sa membership. No? You have 58 members right now. Bukas pa bala ang Punta Dolorosa Fisher Folk Association sa iban pa nga mangingisda nga luyag nga mag-upod sa inyo sini nga grupo. Bali subong Sir GP nagrihan na namon sang amon nga officers nga maybe next year kami ma-open for membership. Another registration kay siyempre ang ini nga mga una nga mga membro amo ini ang naghatag iniya suporta naghatag iniya sang sakripisyo no sa sini nga pag ugyon sa amon mga projects. So maybe next year pwede kami maka-initiate sa amon nga registration sa mga bago namon nga mga friends nga mga mangingisda nga pwede mag-part sa amon association. Ayun. Sir, before I throw the last question, for sure you are not alone in this journey. Madamo sa mga grupo, madamo sa organisasyon, madamo sa mga tao nga nagpalabot sang suporta, nagpalabot sang pasalig sa inyo sining grupo. May mga luyag kabala pasalamatan Sir Van before we finally end this interview. Una sa tanan no ginapasalamatan ko gid ang Ginoo sa sini nga grasya, sini nga bulig sa amon no. So blessing gini sa amon. Tapos salamat man sa BFAR Region 6, sa DOST Manila, kag sa aton mismo nga LGU Ahoy, sa idalom ni Mayor ni Loida Espinosa, kag sa Acting Municipal Agriculturist si Ma'am Era Jane, kag kay Ma'am Juni sa amon Pharmacy Head no. Dako gid nga salamat sa Barangay Council diri sa Kulasi dayon nga pag suporta man sa amon pagbulig sa headed by Cap Darrell Viloria no padayon gid na iya nga pagbulig sa amon kag sa mga supporters gid labi na gid sa mga friends, family and supporters nga matigayon ini ang amon nga iba nga mga facilities nga na maka-operate kami sang maayo kag madasig nga pag-asin no kag salamat mismo gid Sir GP sa bulig no
wala untat nga bulig sa Sunrise Hills Beach Resort Management grabe ng ila bulig. Kag Sir GP, may shout out lang ko gali no kagapahamba gid ang akon mga membro. Shout out lang sa mapisan kag very productive kag very supportive ko nga Vice President si Toto Fernando, sa akon secretary, sa amon secretary si Ma'am Apple, kag ka Ma'am Annabel nga amon treasurer no, very supportive gina sila ining tatlo no. Kag sa amon nga mga members. Ginatawag ko ni sila Sir GP mga asindiro kag asindira sa PDFA. So madamo gid nga salamat sa tanan. Praying good and looking forward sa success ang tanan ng mga asindero kag asindera sa inyo sining nga grupo, Sir Van. Lastly, ang imo sini mabilin nga mensahe sa tanan nga mga mangingisda, sa tanan nga mga nagapamati subong sa aton nga pagpakalagad. Siguro no ang ako naman ba no sa akon mga pinalangga nga membro sa Punta Dolorosa Fisher Folk Association, hindi kita maguntat sa pagdamgo. Kaya ang kada asin nga aton ginaluto, hindi lang ini produkto kundi tanda ini sa aton pagpanginuwa. Kag ang ini nga aton gugma para sa aton pamilya mismo. Ang kabudlay hindi katapusan Sir GP. Ang aton pag-obdanay amo ning yabi sa masana nga buwas vlog. No kag sa tanan nga nagapamati, ang amon cook salt tingog ini sa mga mangingisda nga wala naga-surrender. Ang inyo suporta dako gid ini nga bulig para makapadayon kami kag makapatapos eskwela sa amon mga kabataan. Bisan simple lang kami dako ang amon handom pagpati ko kita magahugpong may pag-asenso padayon kita nga paguswag paglaom may Ginoo kita Sir GP. So madamo gyud nga salamat. Sa Radyo Pilipinas Sililo, Sir GP sa imo, madamo gyud nga salamat. Madamo man nga salamat Sir Jovan Vencer Biloria sa imo sini nga oras kag impormasyon kag ginhatag sa aton subong nga aga. For your works and words para sa bayan, Sir Jovan, madamo gid nga salamat kag padayon. God bless sir. There we have it mga biyan, si Sir Jovan Vencer Biloria, ang presidente sa Punta Dolorosa Fisher Folks Association sang Barangay Culase, Ahuy, Iloilo. So we heard mga biyan ang ila sini bag-o nga produkto inatigayon pinagi man sa suporta sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kag sa Department of Science and Technology. Siyempre, pinagi man sa kapisan sa ila sini nga mga miyembro na kinatawagan ni Sir Van nga mga asindero kag asindera. Suportahan nato mga biyan ang bag-o nga produkto sang probinsya sang Iloilo, sang Banwa sang Ahuy, ang cook salt sang Punta Dolorosa Fisher Folk Association. Sa mga ginapabugal ni Sir Van Kaina sa aton sining pagpangalagad o sa aton sining paghinunanon sa iya na wala niya mix lang nga chemical. Refined ini mas maayo ang sabor kag abot kaya o kun kasarangan gid ang presyo para sa tanan nga interesado nga magtilaw kag maggamit sang ilang produkto. So kabay sa aton sini nga mga restaurants, mga hotel establishments, kita nga nagakonsumo sa nga asin sa matag adlaw, kapay nga ipalabot naton ang suporta sa sining produkto sang Punta Dolorosa Fisher Folks Association. Mayong aga ginubat sa tanan nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad, especially sa mga pumuluyo sa Banwa sang Culase. Sa akon nga maninay nga si Ninang Connie Flores Sendino. Mayong aga gid ba Ninang? Kay Sir Padernal ay ako na Ma'am Apple Brown Floreno Padernal, mayong aga gid. Kag sa tanan nga nagapamati sa aton sining pagpangalagad. Mabiyan standby sa aton nga pagbalik dugang nga mga balita kag impormasyon ang aton pagapataton pagkatapos lamang sang malipot nga pahanumdom. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok.
para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hung-hang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Umuwi na tayo. Ha? Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ko, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, iplano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:44 sa aga, kagkaroon sa ibang panaton nga mga balita. Kaya na na-mention natin mga biyan ang pag-inaugurar sa bag-ong Rice Processing Center sa Banwa, sang Dumangas. Naging pangulahan mismo ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at ni NFA Administrator Larry Lacson.
Ang ining aktibidad ang ginkambungan man ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kag sa iya sining pagtambong, ginpalabot niya ang iya sining pagpasalamat kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Agriculture kag sa National Food Authority sa paghatag sang prioridad sa probinsya sa pagpatuman sang masagana agri-food infrastructure modernization program. Sinalom sa sining programa ang mga warehouse sa Dueñas kag Dumangas sa probinsya sang Iloilo, pati na sa Haro, Iloilo City ang gintukuran sang modernong rice processing facility. Suno sa Gobernador tuman kay importante ang ining infrastruktura, ilabi na nga ginakabig ang Iloilo bilang isa sa top rice producing province. Dugang pa niya sa pagpasangkad sa kapasidad sa pasilidad sa NFA, mas madamo nga mangunguma na ang ginaluman maka-access sa pagbaliga sang palay sang aton gobyerno. Nibluan nga ang Modernized Rice Processing Center sa Banwa sang Dumangas, ang labing una sa 36 ka Modernized Rice Processing Center na formal na nga ginbuksan kag paggagamiton para magserbisyo sa publiko. Yari po makiambala nato mga biyan ang kabahin sa ringin payag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa interview sa media. Salamat po, Presidente Marcos, Secretary Kiko, NFA, and the rest of the VA family for prioritizing, especially at the rice processing center of this capacity. Number one, Iloilo is a top rice producing province, and we want to do more for the food security program of the President and the whole. Ito in more practical terms, kapag lumalaki ang kapasidad ng NFA, tumataas ang kapasidad sa pamimili ng bigas. At ang gusto natin, mas marami yung makaka-access ng pamimili ng NFA sa presyo na kailangan pamimili. So, importante sa amin yan na mas marami tayong magsasaka, lalo ng maliliit, na makaka-access na sa pamimili at presyo ng national food. Ang kabahin mga biyan sa payag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Tuhoy sa kaimportansya sa sining panibagong pasilidad gaginbuksan sa Banwa sang Dumangas. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 9:48 sa aga. Samtang sa aton Balita Nasyonal. Balita Nasyonal! Yara sa 20 ka police personnel ang ikapalapta sa National Capital Region Police Office sa palibot sang batasang pambansa sa nagalapit nga ikadima nga State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sunod kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo sa nasambit nga numero, maiga palapta sa nanaytuhay nga vicinity sa Kongreso, nagipna sa iban pa nga mga lugar sa Metro Manila. Dugang pa ni Asilo, maiga deployment nga civil disturbance management para nga magbantay nga magkontrol sa anuman nga pagpamahog sa kaublag protesta sa pila naton ka mga kababayan. Iwat naman nga ginsiguro sang NCRPO na padayon ng ila sining nga koordinasyon sa nanaytuhay nga mga ahensya kag opisina sang gobyerno agud nga masiguro ang matawhay nga pag-plastar sang seguridad sa zona sang presidente. Samtang sa iban pang balita nasyonal. Padayon ang pagpalabot sa relief support kag iban pang bulig sang DSWD sa mga lugar nga apektado sang bagyong Inday kag Habagat. Nagdangat na sa 86,337 ka family food packs ang napalabot sa Department of Social Welfare and Development sa mga lugar nga napektuhan sa bagyong Inday kag ginpawaskog sa nga Habagat. Sunod sa DSWD, ang
Dalawa sa food packs nakapalabot na ang ila sining ahensya sa 12,273 ka ready-to-eat food boxes kag 3,085 ka non-food items sa mga apektadong komunidad. Tip sa mga nagbaton ang relief augmentation sa mga lokal nga panguluhan sa Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Socsargen kag Barm. Samtang nagapalain man ang dispatch operation sa relief supply sa Visayas Disaster Resource Center kaya ginapadala sa DSW Field Office sa Western Visayas, Central Visayas kag Mindanao para nga mapabilin nga bastante ang supply sa relief goods sa mga komunidad nga napektuhan sang mga kalamidad. Alas 9:51 sa aga. Gusto kong taman nga maghatag pa sang dugang mga balita kag impormasyon. Pero way nakita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Diri nagilamang kutom atong edisyon sa mga adlaw sang Webes, Hulyo 16, tuig 2026. Sa ngalan nagilamang sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio, kay Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo na ginalaga, JP Harvas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.